Okay. Hello mga palangga. Hi, kumusta kayong lahat? So nagbabalik tayo. Ayan, nakakapag-exercise na tayo ng bonggang-bongga at supposedly mamaya o bukas pa tayo magba-vlog. Kaso lang ay importante tayong impormasyon, okay? Na dapat ninyong malaman mga palangga. So I think kanina sinabi ko sa inyo na 6 p.m. darating ang Pangulong Duterte sa confirmed na sa NAIA Terminal 3. NAIA Terminal 3. Gabi pinakita ko sa inyo yung warrant of arrest kay General Danao. Ngayon, mga palangga, pakita natin uli sa inyo. Paki-share nyo lang. Okay? Paki-share lang natin para dumami tayo ng bonggang-bongga. Okay? Ngayon, mga kababayan, may mga balita. Okay? Anong sabi dito? 9 hours ago, former PNP chief Danao denies warrant of arrest. Questions timing. Okay? Ang sabi dito, retired Police Lieutenant General Vicente Danao refuted reports of warrant of arrest for his arrest on Monday night, calling the information inaccurate and questioning the timing of its release. Danao confirmed receiving a copy of the alleged warrant but pointed out discrepancies in the identifying information. Sabi niya, first of all, the middle name is different. I have not committed any such offense. My middle name is Dupa, not Duran. Also, the address is incorrect. Diba? The former PNP chief said. Ang sabi pa niya, wala na. Tiyan lang natin. Dali. Ang sabi pa niya palangga, I don't recall committing reckless imprudence. The bail bond is only 3,000 pesos, which suggests a traffic accident with physical injuries. I haven't driven in a long time. Ang sabi pa niya, what's puzzling is the timing. The warrant was reportedly issued on the 6th, but it's only being brought up now. Why is this issue being raised now? Okay? So, ito yung sinasabi ni Danao, ni General Danao. So, mga kababayan, tignan lang natin uli yung warrant of arrest na pinakita natin kagabi sa inyo. I would just want to make sure yung date doon kasi sabi ni Danao ay March 6 daw ito in-issue. Pero, hindi siya ito to. Hindi siya March 6. Oh yeah, tama. March 6, service alias Vicente Danao Duran. O tama, Duran. Mali yung kanyang, ang kanyang apelyido dito. Ito yung warrant of arrest na pinakita natin kagabi. So ngayon, mga kababayan, sa mga OFW, sa lahat ng mga nanonood na nakakaabot ng vlog na ito, so kailangan nyo ipakita ang suporta natin sa Pangulong Duterte. Darating po siya ng alas 10 ng umaga. So dapat before 10, kung nandyan kayo sa Karatig Puok, sa Karatig area na yan, malapit sa area na yan, ay sana ipakita natin yung suporta natin kay Pangulong Duterte. Kasi nga, nung pinakita ko sa inyo yung warrant of arrest na yan, mga kababayan, ito ay plano talaga ni Lisa Tanas dahil based nga sa pag-check ni Spokes Harry Roque dito sa ICC, kung siya ba ay may warrant of, kung si Pangulong Duterte ba ay may warrant of arrest. Ang sabi ay wala sa dokumento o walang makitang dokumento na siya ay, okay? Ayun, mukhang maraming tao na. Dali, tignan natin. Hindi ko lang kasi may nagsisend sa atin na video. Okay, tignan natin kung may mga police. So far, wala pa namang medyo kahindik-hindik na mga eksena. So gusto ko manawagan sa inyo mga palangga, ipakita natin kay Pangulong Duterte ang suporta natin sa kanya.
So yung mga kamag-anak nyo na walang gagawin ngayong araw na ito o kapitbahay ninyo or mga kaibigan ninyo o kayo mismo ay pumunta kayo dyan, ipakita ninyo yung support para ma-witness ninyo just in case na siya ay harasin ng mga tao ni Bangag at ni Liza Tanas. Kasi itong warrant of arrest na ito, di ba, nakalagay doon pangalan ni Danao and 80 others. So may posibilidad doon sa 80 others na yun ay nilagay ang pangalan ng Pangulong Duterte, which is former president yan. Dapat hindi ganon. Dapat kapag former president ka, kung may warrant of arrest man, dapat yan ay transparent ang gobyerno ni Bangag. Transparent siya kung totoo na may ICC, di ba? Yung kanyang secretary dyan na sangkot sa nakatanggap ng 206 million pesos na kontrata bago siya inupo. Yan si Jay Ruiz, di ba? Ang sabi niya, nung tinanong siya during sa press conference, mga palangga, I've heard na mayroon daw. Di, parang I've heard, more on speculation at walang certainty. So, naliwanag na natin yan, PCO ka. Sangay ka ng gobyerno. Dapat mayroon kayong ugnayan. May pag-uusap ang DOJ, may pag-uusap ang DFA. Diba? Pero nga napag-alaman natin, ayon sa pag-research at pag-inquire din ng ating mga magagaling na abogado like Harry, ang dami nag-inquire na walang standing warrant of arrest from ICC and the fact na wala na nga tayo dyan. So, ito'y pagtatraidor ni Bangag Jr. Kaya kayo pong mga OFW, mga palangga. Okay? Kayong mga OFW, pakiusapan ninyo ang inyong mga kamag-anak na ipakita ang support kay Pangulong Duterte dyan sa NAIA. This is gonna be historical. Okay? Napag-alaman ko, okay, na maraming nag-alala kay Pangulong Duterte. Ako nag-alala din ako, pero alam ko, Diyos ko, hindi naman magiging Duterte yan. Okay? Magiging Tatay Digong yan kung hindi yan matapang. At kung hindi yan kayang harapin yung mga hamon sa kanya ng bangag na gobyernong ito. Maraming nag-a-advise sa kanya, sinabi ko nga na magstay na muna siya, pero ang sabi, according to our source, ang sabi ni Pangulong Duterte na uuwi siya sa Pilipinas, handa siya kung anuman ang pagigipit ng gobyerno, sa Pilipinas siya ipinanganak, sa Pilipinas siya nabuhay, sa Pilipinas siya lumaban, sa Pilipinas siya mamamatay. Alam niyo yun? Ako, sabi ko sa inyo, mas gusto ko nga na magpa-aresto si Pangulo Duterte, although bailable ito. Okay? Pwede siya mag-bail. Pero hindi natin alam kung anong nasa isip ng ating Pangulo. 'Di ba? Kung siya ba ay magpapa-aresto para ipakita sa inyo na ito yung ginagawa sa akin ng gobyerno ni Bangag. At ang drama pala ng mga Bangag, si Liza Tanas at si Bangag wala sa Pilipinas. Alam niyo na wala sa Pilipinas, 'di ba? Si Zatanas. Kaya nga hindi natin alam kasi yung mga post nila diyan is late post na yan eh. Yung mga pinopost ni Bangag 9 hours ago, 11 hours ago, magaling sila diyan. So pwedeng nandito si Bangag sa Amerika. Dahil ang drama nilang gagawin pala, kunwari wala sila sa bansa. O hindi yung drama ang nagagawin. Ginagawa na nila. Wala sila sa Pilipinas para kunwari wala silang kinalaman sa kung anumang panggigipit, panghaharas kay Pangulong Duterte. At etong panghaharas sa kanya, hindi ito galing sa foreign or kung saan man. Galing ito mismo sa utos ni Bangag at ni Liza Tanas through PNP, yung mga tiwali. Kaya kayong mga pulis, alam ko naririnig nyo ang boses ko. Kayong mga sundalo, sandatahang, hukbong sandatahan, naririnig ko ang naririnig nyo ang sinabi ko. Nung ako nagsisimulang mag-vlog, panahon ni Noy, umiiyak, nalulungkot kami. Ako, si Maitet at ang grupo ko, dito sa Amerika ay nag-donate ng mga ballistic goggles. Diba? Dahil wala kayo niyan. Even boots. Kung anong pwede namin maitulong dito sa labas ng bansa.
Hindi ko to sinusumbat, pero ginawa namin yon kasi naaawa kami sa inyo. Dahil butas yung boots nyo, sardinas lang ang kinakain nyo, mga damo dyan sa kabundukan, mga kangkong o kung ano man, mga kamote na hindi kayo binibigyan ng tamang kalinga ng gobyernong ito. Pero nung pumasok ang Pangulong Duterte, mga kababayan, donoble ang sweldo ninyo. Binigyan kayo ng dignidad, ng respeto ng gobyernong Duterte. Kasi hodang ang bibig ng Pangulong Duterte ay talagang straightforward, pero minahal ninyo ang isang Pangulo na minumura ang mga sindikato. Balikan uli natin, di ba? Kung gaano ka walang puso, walang kwentang mga addictus benedictus ang mga bangag na ito. Unang-unang ginawa ng Pangulo dahil gusto niyang magkasundo na ang Pilipino para matapos na yung awayang dilawan at pulahan, pero magkakampi na sila ngayon, siya ay in-encourage niya ang gobyernong mapalibing ang senior. Pero dahil likas na demonyo si Marcos Jr., si Lisa Tanas at mga bangag, wala silang utang na loob sa Pangulong Duterte. Sa kabila ng pambubudol nila, sa kabila ng pangako nila na sama-sama tayong ibangon ang bukas, niligawan si Inday Sara at pinangakuan kayo na continuity. Diba? Unity and continuity. At binanggit nga ni Inday Sara yan sa kanyang speech dito sa Hong Kong, mga palangga, pero iba palang landas ang tinahak ni Bangag. Yung pala, pulboronic. Pulboronic smuggling, kidnapping pala ang kanyang palalaganapin at mataas na bilihin dyan sa Pilipinas. Okay? Ako, supporter ng mga bangag. Sinabi ko during the election, dahil budol na budol ako noon eh. Diba? Sinabi ko sa election na sana si Inday Sara ay vice president na lang, huwag na siyang tumakbo ng presidente kasi bata pa naman siya. Si Bangag, excuse me, si Bangag ay, ibabangon ng Pilipinas, isang pambubudol. Pero mga palangga, nakita natin, si Inday nag-give in din. Dahil bata pa siya at akala nga niya continuity. Pero tignan nyo ang ginagawa ngayon sa atin. Sa mga vloggers, sa mga ordinaryong citizens and netizens, sa inyong mga kapulisan, sa inyong mga kasundulihan, religious group na ginipit nila, ang KOJC. Diba? Lahat, nakikita nyo mga kasinungalingan ni Bangag Jr. na during KOJC siege, wala daw mga armas itong mga kapulisan niya, kasinungalingan. Ang sinasabi ko dito, mga hukbong sandatahan, manindigan kayo. Kailangan nyong magkumilos na. Lubog na kayo. Ngayon dito sa Amerika, may naulat na ang kasama nila sa entourage ay nategi dahil sa allegedly na overdose sa pulburon. At actually, inaantay ko lang kung makakuha tayo ng coroner's report. Adik ang presidente ninyo, kayong mga general na may matinupang pagmamahal sa bayan ninyo. Adik si Marcos Jr., adik si Lisa Tanas, kidnapper pa. Andyan si Cathy Binag, nasa Pilipinas, nagsasabi na inabutan, inalok siya, sinabing, do you want the pulburon? Andyan ang video ko, authenticated dito sa Amerika at sa isa pang bansa. Nabangag si Marcos Jr. Sinindak ako noong July, nakakasuhan dahil pinalabas ko ang pulburon video. Kakasuhan si Maharlika dahil pinalabas ng AI. Asa na? Mag-iisang taon na. Walang kaso si Bangag. Bakit ayaw magkaso ni Bangag? Takot siya na makaray ko siya dito sa Korte ng Amerika dahil oras na idemanda niya ako, ipipresenta ko ang lahat ng ebidensya, forensic report, video at ang iba pang mga ebidensya na siya ay adik. Kayong mga pulis, maawa kayo sa kinabukasan ng mga anak ninyo na baka susunod makidnap, mautdan ng hinliliit. Nakita nyo ang kasinungalingan ng DILG na sinabing merong hot pursuit na naganap noong February 25 pero February 23 nagbayad na ng ransom ang pamilya ng bata. Sinungaling, fake news,
Pero anong ginagawa niyo, mga bruskong mga kapulisan at nagagandang mga kapulisan? Anong ginagawa niyo? Gusto niyo bang manahimik na lang at sundin si Lisa Tanas na bangag na sinabing nagsisinungaling na kunyari siya ay papakita lang ko, may eye allergies. Pero dahil sa sobrang insecurity ng adictos, ito ang totoong itsura ng Gaga. Oh. Pati mukha niya. Kayo ang gumagastos sa pagdaan ng pison. Lahat ng photo op, pati mga trolls, kayo Pilipino ang gumagastos sa pera nito. Ay, sa pera ninyo. Dahil recently, di ba? Kahit pinlansya ang mukha niya, ganun pa rin ang itsura. Manindigan kayo. Puntahan ninyo, mga kababayan, actually, ako, sa totoo lang, cool lang. Sabi ko nga, matapang yan si Pangulong Duterte. Diba? Pero, yung pagmamahal na binigay sa inyo ni Duterte, kayong mga men and women in uniform, ang pagpapakita sa inyo ni Duterte ng tunay na leader. Si Bangag, tignan nyo. Si Bangag, namatay yung 2 piloto. Nasaan siya? Pinuntahan ba ni Bangag? Wala. Urgent matter daw. Kaya di siya nakapunta. Anong urgent matter? Nagpupulburon? Hindi nyo ba nakikita? Yan, huwag yun ang antay na sumunod kayo mategi. At didedmahin kayo. Imagine mo huling pagpugay na lang. Diba? No. Huling pagpugay na lang. May sinend sa akin. Ito ngayon ang kakasisend lang, ito daw ang mukha ni Lisa Tanas. Sobrang edited. Ang kinis, di ba? Ito sa event dito sa LA. Ang kinis, di ba? Plansyado, parang galing sa kakaalpas lang ng pison. Pero ang katotohanan, mga palangga, again, hindi talaga magsisinungaling ang balita ni Maharlika. Ganon pa man, mga kababayan. Ang mga vloggers nga pala, yung mga anti-bangag vloggers ay on the way na sa NAIA 3. So, kung available po kayo, ipakita natin kayong mga OFW, padala nyo ng pamasaya ang inyong mga anak or tatay, nanay, 'di ba? Na nakipaglaban dito, na nangangarap na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Ipakita kay Pangulong Duterte at sa buong sambayanan na mas marami tayong anti-bangag. Pero ang nararamdaman ko, baka talagang kasi ito, hindi dapat tayo nag-aalala. Unang-una, abogado si Pangulong Duterte. At yung kanyang warrant of arrest, bailable po. Mag-bail siya. Sabi nga ni General Danao, 3,000 lang yung bail and everything, makakalabas siya. But hindi natin alam kung ano ang gagawin ni Pangulong Duterte. Kung siya ba ay magpapakulong at hindi siya mag-bail. So we have to support him. Ipakita natin ang tunay na maisog na Pilipino o tunay na matapang na Pilipino na sukang-suka na kayo sa gobyerno ni Bangag. Yes, Galaxy. Terminal 3. Okay? NAIA. So papunta na ngayon. Nakakatanggap ako ng mensahe. I think sila Kati pupunta. Ang mga vloggers, tignan natin, mga kababayan, at alright. Ayan, si Aaron, papunta na. Okay. Live din ako mamaya. Okay. Alright, so pumunta na kayo ngayon dahil nandoon yung ating mga, I think, some of the 37 vloggers, pupunta doon, yung mga nasa Maynila, yung mga nasa Pilipinas. So pumunta na kayo, witness nyo, bakit ko kayo gustong manindigan at kumilos? Para makapture ninyo. Historical to sa nagagawin ng Bangag. Nasa labas sila ng bansa at magmamaang-maangan sila na wala silang kinalaman, pero sila lahat ang nasa likod nito. Bakit? 2023 pa lang, sinabi ko na po sa inyo ang nangyayari ngayon.
2023 ang expose natin, November 18, 2023, na sinasabi ko, gorgorin si Pastor, gorgorin si Inday, gorgorin ang mga Duterte, gorgorin ang mga vloggers. Ako ba ay, may bolang kristal? Lahat ng information na yun, galing mismo sa loob ng Malacanang, sa mga puting sa mga informer natin, na concern sila sa planong kadiliman ni Bangag at ni Lisa Tanas dahil gusto nilang maghari. Kung pababayaan ninyo na mamayagpag ngayon itong Bangag na ito, hindi na sila aalis. Diba sabi ko sa inyo, 2028, si Tambaloslos. 2034, si Charis. Pero alam ko na hindi nyo hayaan ito dahil ngayon, nag-aaway-aaway din si Tambaloslos at saka si Lisa Tanas dahil ang gustong i-push ni Lisa o pinapangakuan niya o base gusto niya lang mag-itot-itot, magbiga-biga dito kay John Vic. Kaya baka pinapangakuan niya base gusto niya magpa-chok-chak chenes, you'll never know. Yun ang gusto niyang i-push pagka-presidente. Pero ang importante ngayon mga kababayan, nakita ninyo kung gaano kawalang hiya ang ginagawa ng gobyernong ito dahil bakit ginagawa ito sa Pangulong Duterte? Bakit pa sekreto? Bakit ginagawa kay Danao? Bakit ginagawa sa ating lahat? Pagtatakip sa pagnanakaw nila. Di ba sunod-sunod ang order sa kanila ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion ang pesos na pera ng PhilHealth? Nabuking sila at ayaw nilang magpaliwanag, ginagawa nila ng paraan, nila Kimbo, nila Tambaloslos na maharang nila na hindi na sila makapagpaliwanag sa Korte Suprema. Ang bicameral report na binakante nila, kung di ako nagkakamali, ilang billion yon? 28 billion ba? Total of 28 billion or more than that. Ano ang sabi sa petisyon na petition for certiorari and prohibition ni Kong Ongab at ni Senator ninyo, future Senator, number 56, Attorney Vic Rodriguez. Ano ang kasabi ng Korte Suprema, di ba? Magpaliwanag kayo. PhilHealth, ibalik ninyo. 5,500 flood control, ayaw niyong pag-usapan ng Congress, ng Senado. Wala na, nabura na lang. Yung bridge na nalaglag dyan, na natumba dyan, o nalaglag, o nasira, na nagpapaka-engineer si Bangag. Ang krimen, yung kidnapping na sinasabi ko sa inyo, nung bata at yung kidnapping ng mother, ng dalawang minor age, di ba? Anak ni distressed mother ni Sheena from Turkey dahil pinacilitate o nag-fabricate ng mga kasinungalingan itong Bangag na gobyerno. Ito yung gusto nilang pagtakpan. Ulit-ulitin ko sa mga kakilala pa lang sa akin. Kaya nga ako, di ba, gustong gurgurin at hinaharas dito sa Amerika. Nagpa-file sila ng mga kaso against me. Civil cases. Okay lang naman. Walang kulong. Okay? Pero nilalabanan ko, 1 down, 3 more. Ba, ulit-ulitin natin, the reason ginagawa nila sa akin to, ginagawa sa mga vloggers, ginagawa kay Harry, ginagawa kay Pangulong Duterte, gusto tayong burahin sa mapa. Papayag ba kayo na wala nang mga dissenters, wala nang mag-criticize, wala nang ang check and balances eh. Kasi even, tignan mo si Rappler, si Maria Ressa, dati anti Marcos yan, biglang nanahimik. Tignan nyo si De Lima, sobrang anti-Marcos, biglang nanahimik kasi napalaya. Tignan nyo si Kiko Matching. Picture here, picture there, di ba? No? Ganyan. Tignan mo mga dilawang tahimik. Isa na lang dyan, si Rowena Guanzon, ang patuloy na nag-aantay-bangag. Okay, so ngayon, mga kababayan, ipakita natin ang suporta. Pumunta kayo sa NAIA Terminal 3. Yung mga retired police, retired generals na alam nyo kung anong ginawa ni Duterte sa inyo. Alam nyo na nung panahon niya, kaya niyang tuliin si Lusyutan. Ibalik lang ang kanilang mga tax, yung mga tax evasion. Yung pera ng bayan na ibalik. At yan, ninakaw ng buwakan ng inang Bangag na gobyerno. Ipakita nyo ang suporta nyo. Not only, alam mo pa, paswerte na nga tayo eh. At 79 years old, dapat si Pangulong Duterte nagpapahinga na yan. Di ba ano man ang sabi niya? Nang in-interview siya ni Kirara, ni Maria Ressa, anong gagawin mo?
Parang anong gagawin mo pag nag-retire ka na? Ano, tama ba yung question? Parang ganun yung tanong, di ba? Correct niyo ako kung mali. Ang excuse me, pagkaalala ko, ang sabi ni Pangulong Duterte, magtrabaho man ako, ma'am, para may pambili ako ng medyas. Di ba? Full of sense of humor. Punong-puno ng angas pero para sa bayan. Yung perang binibigay sa PGH ng Pangulong Duterte nung pag-upo, I think 100 million, tama ba ako? Million. Alam nyo ba na pag-upo ni Bangag, pinakancel yan, hindi na binibigyan ng pondo ang PGH. At ang daming mga pasyenteng umiiyak, nangamatay na lang. Even ang mga doctors walang magawa, walang pondo eh. Maraming mga nangamatay na mga kamag-anak nyo, mga dialysis patient. Dahil yung PhilHealth money, pera ng bayan, dinorobo nila. This is not about yellow, green, white, whatever. This is about you. Para to sa inyong ginangaw-ngaw ko. Kapalit na nga ng buhay ko to eh. Ano ba naman ang napapala ko sa gobyerno? Never naman ako nagtrabaho at wala naman akong interest magtrabaho sa gobyerno. But you'll never know kung ano maging kapalaran ko 10 years from now. You'll never know. 9 years. Tama ba? No. 2015. 10 years na ako nagdadakdak sa social media. Nagsimula sa Tanimbala. Nagsimula sa Balikbayan Box. Hindi ko pinangarap mag-vlog, kung ano-anong magdadakdak dito, alam nyo yan. Pero ginawa ko ito dahil nakita ko ang kahayupan ng gobyerno ni Bangag. Sabi ko nga noon, Diyos ko, umasa pa ako, naalala niyo mga palangga. Sabi ko, pag nanalo na si Bangag, mag-emote na lang ako, hindi na ako politics. Kasi akala ko, tandem na sila ni Inday, gagawin na nila pagandahin ang Pilipinas, build pa more. Anong build ni Bangag? Pulburon pa more. Sige nga. Mag-comment kayo. Ano ang significant project ni Bangag na masasabi niyong ito ay maipagmamalaki ninyo? Wala. Yung ni Lisa Tanas, yung Love for All na pinagkikitaan din ng buwakan ng inang yan? Saan ang pangako ni Bangag na mag-interview ko siya, ilang beses siya interview, magtatayo siya ng mga hospitals. Okay? Katulad na lamang ng kung merong heart center sa Maynila, magtatayo siya regional hospitals para sa mga specialty or special hospitals like para lang sa puso, para lang sa kidney, para lang sa not sa mata. Para lang sa like lung center, para lang sa mga kabataan, mga bata, mga ganon. Nasaan ang ospital na pinatayo ni Bangag? Manindigan kayo, kumilos kayo. Bago pa maubos ang pera niyo, ubos na nga, 80% na nga ng budget niyo eh. 2025, ubos na. Kaya itong ginagawa kay Pangulong Duterte, ginagawa sa aming mga vloggers, imagine your life without us na nagkuda-kuda dito. Imagine your life sa Pilipinas na walang 37 vloggers at kasama ako doon na nagbibigay ng expose sa inyo sa ginagawa ng kahayupan ng Bangag na ito. Yung ibang nasa gobyerno, naintindihan natin yung mga yan. Hindi nagsasalta like yung mga consular department, hindi nagsasalta yung mga yan. Takot sila kasi they're there, hindi naman sila para magpolitika-politika. They're there for themselves actually, not really for helping people. That's bullshit. They're there, kaya nga hindi sila nagsasalta kasi the moment they open their nganga bells, tatanggalin sila ng sitting Bangag president. So wala tayong aasahan dyan. Kayo na mga retired military, retired police, retired Air Force o whatever, manindigan kayo para sa mga apo nyo. Nakakahiya ang Pilipinas dahil bangag na bangag ang presidente ninyo. Pumunta kayo sa NAIA ngayon. Dahil nga ang ating impormasyon na nakuha, by hook or by crook, dadamputin nila ang Pangulong Duterte. Again, hindi tayo dapat mag-worry kasi may remedy eh. Bailable yung case. The problem, hindi natin alam, baka may mga,
may itim na balak ang putang ng gobyerno ni Bangag. So you have to witness. Bilisan nyo yung mga camera ninyo, galingan ninyo, i-capture ninyo and everything pag pumunta kayo. Ipakita natin ang tunay na solidarity sa ating Pangulo. Dahil nagtyaga naman siya eh. Sabi ko nga, dapat nagpapahinga na yan. Pero nagpapakita pa rin, pumunta sa Hong Kong. Yan ay planned na before. I know that. Bago pa mag-petsa 5 a 6, alam ko na yung plano nila. I was invited nga to come in Hong Kong to be part of it. Hindi lang pwede dahil, kagagaling ko lang din sa bakasyon. It's a lot of money for me. Wala naman tayong pogo money. Wala naman tayong, narco money na pinagbibintang sa atin ng buwaka ng inang barbers na yan. Kaya ngayon, naharap siya sa kaso, some of my 37 vloggers, friends dyan sa Pilipinas. Pinailan siya ng libel case. Pangulong Duterte. Pinailan siya ng libel case para ipaliwanag niya na kami ba, na ipakita niya, hindi paliwanag, magpakita siya ng ebidensya kung kami ay narco-pogo. So again, ulitin ko, dapat nasa Hong Kong ako, kaya lang, it's so expensive for me. At ngayon, may pinapakalat ang mga buwaka ng inang media na nagkabaryaran daw sa Hong Kong. Nakita niyo kung paano kayo sirain? Nakita ninyo mga palanggakong mga OFW sa Hong Kong, sinisira kayo na kayo daw ay nakatanggap ng bayad. Nakita niyo yung live. At walang pera pambayad yung mga tao dun. Okay, dahil kung may pambayad dyan, pinamasahian na nila ako. Diba? Makes sense. Magbabayad sila doon, iniimbita ako, tapos I declined. Kasi I have to spend on my own. Kagagaling ko lang din sa bakasyon. Magkaisa tayo, sabi ni CTM TV. It's time tayo naman. It's time tayo namang mag-protect kay Tatay Digong. Sama-sama tayo para kay Tatay Digong. Pumunta na po kayo. Peacefully pumunta kayo. Kaya nananawagan ako sa mga retired generals, yung mga lalo naman kayong mga retired generals, you know what I'm talking about. Manindigan kayo para to sa mga apo ninyo. Ako, ulitin ko po, wala na po yung pamilya ko dyan. Nandito kaming lahat. Okay? We're here. Wala na ako pamilya dyan, mga kaibigan na lang. So, kung tutuusin, dapat tumahimik na ako, di ba? Ba't ko may lalagay yung sarili ko dito na magugurgur ako ng mga putang ng mga assassins ni Bangag Jr.? Kapag personality mo, kung ano yung puso mo, kung ano yung nararamdaman mo, iyon ka. It just so happened na bata pa lang ako, may pakialam na ako sa kapwa ko. Alam nyo na story ako. Nakikipagsuntukan kapag may naaapi, nakikipagbangayan. Dahil kung gusto ko lang ng pera, my God! Kayo, alam nyo, kailangan nyo pang dumikit kay Lisa, kailangan nyo pang magbayad, may padrino, madikit lang kayo. Ako, andyan na ako. Kung pumayag lang ako na maging katulad nilang Bangag at magnanakaw sa kaban ng bayan, ba't pa ako magpapakahirap dito sa Amerika magtrabaho? Pwede naman ako kumuha ng 10 million, baka, mahigit pa 500 million sa mga kaputahang project kasi nungalingan. But I chose to be one of you na lumalaban sa katotohanan. Ang dami kong mga kakilala, grabe, sinayang mo yung pagkakataon, nandoon ka na, kaibigan mo si Lisa Tanas, kay Bangag. Di ba yung iba, pinapangarap pa lang yung posisyon, yung katayuan mo na madikit sa mga ganyan, first time. Sabi ko, putang ina, hindi ko pinagsisisihan. Dahil nung ako ay sumuporta sa jutang ginimang UD team niya, ni piso wala akong inisip na nanakawin sa inyo. Mamatay na lahat ng mga Bangag. Sana nga. Dahil hindi ko inisip yon. Alam nyo, may mga nag-o-offer. Bili kita ng business class. Kasi nag-o-offer, gusto pa lang sumabit sa akin. Tinanggap ko ba? Hindi. Nakasakay na ba ako sa business class in my whole life? Hindi pa. Lagi lang ang economy. Pero sabi ng friend ko, shout out kay Noily, sabi niya sa akin, bakla, ang gawin mo, magtingin ka ng last minute. Kapag may mga offer, minsan dagdag lang ng 400 o 600, naka-business class ka na. Ay, ganun ba? Sige, subukan ko minsan. Pero nanghinayang pa rin ako. Actually, pagbalik ko from Paris to LA, nag-check ako, meron parang premium yung medyo sunod sa business class. Kaso magdadagdag ako ng 600. Sabi ko,
Although kaya ko naman, kaya sabi ko, nanghinayang ako, 11 hours lang naman ako uupo. So what? Sabi ko, hindi ko pa rin pinurchase. Bakit ko to kinukwento sa inyo? Kasi mga kababayan, ang perang madili, ang perang nakaw, abot kamay ko na. Nandoon na ako. Inoperan pa nga ako ng buwaka ng inang Lisa Tanas na yan nung first na uwi ko, nung Abril 2022. Maharlika, you can choose dyan, mag-opisina ka. Sabi niya, you know that computer? Sabi niya, we were watching you. So lahat doon sa pangalan nito, Kampi, ano tawag dyan, doon sa Mandaluyong, doon sa kanilang headquarters, lahat, alam na alam ko yung Jotani Lisa, lahat ng mga vloggers, pinapanood nila. At inoperan ako, mag-opisina ka dyan, no, umuwi ako. Ba't man ako mag-opisina? Hindi na sa loob-loob ko. No, sabi ko, no, sabi ko, Lam, I'm okay. Ba't naman ako mag-opisina? Unang-una, hindi nila ako sweldohan. Unang-una, pangalawa, pangatlo, hindi ako nagpapakontrol sa kanya. Kung katulad lang ako ng ibang hangul-hangul na talagang gustong makadikit, tinay ko na yung opportunity na yon. O sige, para naman feeler ako dito, ganun. But I don't do that. Ayokong magpasakop, ayokong magpasakal, ayokong magpakontrol kasi during that time, yung aking support is genuine. Walang kabayaran, ni piso yung buwaka ng inang yan, hindi ko hiningian yung hayop na yan. Ako pa nga nagbigay ng M&M. Meron nga din ako para kay Inday, kasi hindi kami nagkita. Okay? Hindi ko, sinasabi ko to, kasi ang laban ko at ang laban nyo pareho. Hindi para sa personal na interes. Kasi kung personal lang, mga kababayan, mayaman na ako ngayon. Galing sa nakaw nga lang. Galing sa pera nga lang. Madali lang naman idepensa yan, di ba? Ay, hindi kasi ganito, ganyan. O ba't ka mabagdidepensa? Eh, ibang nagnakaw, nagdidepensa ba? Eh, hayaan mo na lang yung taong pagdudahan ka. Basta you're enjoying yourself sa kaban ng bayan. But I chose to be one of you na nangangarap na magkaroon ng maayos na Pilipinas. So I challenge all of you, kung meron pa kayo, lalo na yung malapit sa NAIA, kung may pagmamahal kayo sa inyong bayan, ipakita nyo sa mga bangag kung paano nyo sinusuportahan ang Pangulong Duterte na minsan na nagkaroon kayo ng peace of mind sa inyong mga eskinita na ang mga addictus benedictus ay, ano tawag dyan, ay tumigil na. May mga lumalabas na reel. May napanood ako. Tinanong siya, ano ka, Duterte o Marcos? Sabi niya, Duterte ako. Sabi ganun, kasi adik ako dati. Natakot ako kay Duterte, nagbagong buhay ako. Di ba? Hindi siya nagalit kay Duterte. Natakot siya dahil, baka matsyempuhan siya. Kaya ang option niya is magbagong buhay. Pero ngayon, tignan nyo, nagbabalikan ang tanimbala, extortion sa airport, ang smuggling ni Lisa Tanas ng pamilya niya. Kaya sabi ko sa inyo, the moment na mawala na yan, baka mamaya, bukas wala na yung mga hayop na yan, pananagutin natin lahat yan. Magbabayad sila sa ginawa nila. Right? Kita mo yung mga trolls nila dito. O, nagbabantay. Kaya, gorgorin ko ang isa. Di ba? Gorgorin natin yung isa, mga kababayan. Alright. Sabi ni Pretty, Madam, mention niyo po mga general para tagtarin ng salta, baka sakaling magising. Yes. Kanina ko pa nga binimension. Ang mga kapulisan, tignan natin, may nag-send ng video. May ambulansya daw. Teka, pakita natin itong mga palangga. Ito, real time. Ito. Wait. Pakita natin itong video na to ngayon sa real time sa airport to, ha? Tignan natin. Ito ngayon ang sitwasyon. Okay. Ano ang ginagawa ng ambulansya na yan? Baka kunyari, ambulance yan, pero may mga pulis dyan. Kaya nga pumunta kayo doon at nang ma-witness ninyo, kasi wala pong, I don't know kung may media dyan, pero alam mo naman yung media na mga yan, bias yung mga hinayupak na yan. Ba't mga iksi? Ayan ang mga ambulance. Okay, here we go. Ayan ngayon ang sitwasyon. Ayan, maraming ambulansya. Ayon sa aming group message, maraming ambulansya. So bakit may ambulansya? Sige nga. Grabe ang mga ginagawa nito. Bakit may ambulance? Baka nakatago ang mga hitman nila dyan? We don't know.
Pulis ba yan? Bakit sila nagkukubli sa ambulance? Bakit sila nakapila dyan? Sige nga, oh. Ay, wait. Tignan natin, may video pa. Ito isa kanina. Wala. Ito, ambulance pala yung kanina na pinapakita. Ito to, may pulis. So ngayon, mga kababayan, bakit nagkukubli ang mga otoridad kung sila ay talagang wala silang tinatago? Ito to. Ito yung ambulance daw yan. Ay. Yan, ando sa kabila. Ayan, pinakita. Ayan, yun, yung mga pula na yun. Ambulance. Mga kababayan, bakit nasa ambulansya? Bakit ang ambulansya nakatambay sa airport? Although, I know, at least may isa, dalawa dyan na nakatantabay just in case na may mangyari. Pero bakit ang dami-daming ambulansya? Okay. Miss Maharlika, ang dami-dami na pong pulis dito. So ngayon, mga gusto kong ulitin, nasa NAIA Terminal 3 po, dahil nagpapakalat ng kasinungalingan ang mga bangag. Alam nyo, sa totoo lang, dapat nag-exercise ako for, ibabrag ko lang ng konti for 2 hours and I feel good. So I have scheduled 6 o'clock. Again, dapat. Pero kinancel ko, dapat mamaya bukas pa ako mag-vlog eh. Pero gusto kong i-inform sa inyo. Kasi you have to know. Alam mo nung pinapanood ko si Pangulong Duterte sa Hong Kong, sa totoo lang, hindi ako crybaby. Matanda na si Pangulo, di ba, na outbalance nga. Pumunta pa sa Hong Kong para dalawin kayo. Di ba, magbigay ng speech. Kahit ganun, alam ko, Bisaya ako eh. Alam ko ang kategorya ng mga Bisaya. Whether ikaw ay Ilonggo, Cebuano, Dabawenyo, o Waray. Alam ko ang kategorya ng lahi ko. Okay? Lahi. Pareho naman tayong lahi. Ng personalidad. Dahil ako, ganun din naman bunganga ako. Masawal pa nga ang bunganga kay Pangulong Duterte. Nakita ko yung Pangulo. Kung paano siya, kung totoo, hindi na dapat pumunta ng Hong Kong yun eh. Diba? Kaso lang ipinapakita niya sa inyo. At 79. Nag-e-enjoy na lang dapat siya sa retirement niya. Pero kayo mga pulis, mga sundalo na dinoble yung sweldo nyo, inuna kayo. Kayong mga kapulisan, inuna kayo. Kapag may mga nangyayari sa inyo, pinupuntahan kayo personal ng taong palamura. Sincere, coming from here. Si Bangag, parang ayaw nga kayong hawakan ng didiri. Ini-ignore kayo, may urgent matter daw. Nung nagkaroon ng bombing sa, who's that? Nung December of, hindi ako nagkakamali, December of 2023. Diba? Sa isang university. Ano ginawa ni Bangag? Nasa kasalan, sumisingot ng pulburon. Ang Pangulong Duterte nung may nangyari sa, nung nasa Russia siya, di ba, may naganap sa Mindanao. Hindi na, kinock off niya yung kanyang visit, umuwi sa Pilipinas. Si Bangag ginagawa ba yan? Nasa Pilipinas na siya, dinededma pa kayo. Anong gusto nyo? Yung presidenteng palamura pero may ginagawa at hindi kayo pinagnanakawan. May nabalita ba na si Duterte ay nagnakaw ng ganito, ganyan? Yung mga kasinungalingan nila na may ganitong mga bullshit. Pero si Bangag ay napatunayan sa buong mundo na ang pamilya niya ay kawatan. Hindi nga makapunta ng Amerika yan before siya nagpresidente. Ngayon na siya nakapunta dahil meron siyang immunity. Kasi magnanakaw. Panindigan nyo ngayon, mga kababayan, ang inyong suporta, yung 32 million Filipinos. Ipakita nyo, i-capture ninyo, pumunta kayo sa NAIA Terminal 3. Ulitin ko, hindi dapat tayo nag-aalala kasi available po ang itong kanilang tanim crime. Fabricated crime. Sabi nga ni General Danao, mali yung address. Ako yung unang biktima. Nung inutusan ni Lisa Marcos Zatanas, si Ivan Uy na nag-retired na ngayon, nag-resign na ngayon sa DICT, siyang inutusan, according to my source, para maghanap ng address ko through that Asgard company
para mag-fabricate ng address. Doon sila sa Pasig, sa 62 Drive. Sa Pasig, yan ang favorite nila. Naggawa sila ng kwento na ako ay nakatira doon kahit alam ng buwaka ng inang Adictos Benedictos na Marcos at Lisa Tanas na ako po ay nakatira na sa Amerika. Wala po akong pagmamay-ari kahit isang pasong lupa sa Pilipinas. Wala. Pero tinamnan, ginawan ako ng peking address para maisakatuparan ni Taberna, ni Lisa Tanas, ang fabricated crime para mailagay nila sa listahan ng CIDG ng kapulisan na ako ay may warrant of arrest. Hindi lang yon, dinagdagan pa ng isang designer, dinagdagan pa ni Zaldico, kinasuhan nila ako sa Pilipinas. Iba pa yung kaso dito kasi criminal dyan. Nag-fabricate, alam nyo, di ba? Na hindi ka pwedeng, na dapat kapag nagkaso ka ng tao, tamang address. Eh alam nila, wala naman ako, hindi naman talaga ako nakatira sa Pilipinas. My home is here. Pero para maisakatuparan na ginawa ni Lisa Tanas dahil na galit siya, nag-fabricate sila ng address para ma-issuehan ako ng warrant of arrest. See? Ganyan kababo yan. At sabi ko nga, ginagastos ang pera ng bayan ninyo sa mga proxy cases na ginagawa sa akin ng gobyernong bangag na hindi ko sila uurungan hanggang sa huling hibla ng hininga ko. Mga buwaka ng inang yan. Isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito, pero sisiguraduhin ko, buwaka ng inakambangag at Lisa Tanas, magbabayad kayo sa bayan sa ginagawa niyong kahayupan. Not only me, not only sa 37 vloggers, pero sa lahat ng mga Pilipino. Mga hinayupa kayo. Ngayon, ito, mga kababayan, ulitin ko sa kakakilala na sa akin, kailangan nyo ito makita. Okay? Ito. My God. Sabi ko, hindi tayo dapat nag-aalala dahil available po, but you have to show your support. Pumunta kayo sa NAIA Terminal 3 para maipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa inyong bayan. Not only for Duterte, but you know, supporting Duterte, it's not about yung persona niya. It's about kung anong ginawa niya noong siya ay namuno sa inyo. Di ba? Kung paano kayo binigyan ng peace of mind. Pagpasok nyo pa lang sa bayan nyo. Pagpasok nyo pa lang sa airport. Naintindihan nyo ba yung mga nangyayari sa buhay ninyo? Alam ko, naintindihan nyo mga palangga. Ito. Pakita ko lang ito. Dahil gusto akong i-intimidate ni Lisa Tanas. O, di ba? Pati lawyer. Okay? Pati lawyer nila, imbitado, di ba? What? Para sindakin ako. Ayan, ang lawyer ni Robles. Di ba? Planchado ang mukha ni Lisa Tanas. Akala ni Lisa Tanas, pag nakita ko, ang lawyer, ito yung lawyer na nag-handle ng case ni Robles, yung law office nito. At ang kaso ni Zaldico sa akin, na sinisira ko daw siya. Dahil tinetaint ko daw ang House of Representatives, sinisira ko daw na sila ay mga magnanakaw. Tangina, hindi ko kayo kailangan sirain. Sira na sila mga kababayan. Itong law office nito, ito rin ang nag-handle sa case nila against me. See? Pinaghandaan ko ang laban na to at binigyan ako ng guidance ng Diyos at ng mga tao na bakit ko sila nalalabanan. This is multi-million case against me. Yung expenses. Sila kumukubra sa pera ng bayan. Pasweldo, maliban pa sa mga nakaw nila. Yang buwaka ng inang Zaldico na yan. Bakit ako kinasuhan? Dahil sinabi ko na siya ay kawatan dyan sa department, sa House of Representatives. Ako ba ang nagpasimuno na nagsabing kawatan siya? Andyan ang expose ni Senator Villanueva. Andyan ngayon sunod-sunod ang vice cam. At ang madami pa. So nilalagay nila dyan sa office ng babaeng yan na ano daw, ako daw ay sinisira ko ang imahe ng gobyerno. Eh paano? Lahat sa case na yon nakalagay, Marcos Jr. bangag, Lisa Tanas, kidnapper, bangag. Lahat kasi, it's about Lisa Tanas. See? Kaya sabi ko, yung mga nararanasan nyo dyan sa Pilipinas, o saan man kayo, wala yan sa nararanasan ko. But I stay gorgeous. I stayed what? You know, hindi ka pwedeng magpa-depress sa labang ito. Kaya nagpapalakas ako sa aking mga moves. You know what I mean? You have to
Stand tall and keep your spirit. Kasi naniniwala ako, mananalo ang katotohanan, mga palangga. Wala pa akong laban sa buhay ko. Okay, whether suntukan, sampalan, okay, nangyari lahat sa akin yan eh. Kasi hindi ako nagsisimula ng laban pag mali ako. Pag mali ako, magsusorry ako sa'yo. But para sa katotohanan, para sa inyo, na naniniwala sa paninindigan ko, na naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas kapag tinapos nyo ang mga bangag. Sobrang talamak ang krimen na nangyayari ngayon. Oh my God. Oh, breaking news. Tandali, basahin ko lang. May nangyayari ngayon. Tandali lang. Breaking news. What the hell? Ano sabi? Okay, mag-ingat kayo kasi baka pwedeng, sabi ganon, binawian ng PAS yung ibang susundo kay Pangulong Duterte. Ito. Wait. Kathy, you're there? Pupunta na ba kayo dyan? Okay. Alright. Sabi ganon, Miss Maharlika, binawian ng PAS yung mga susundo kay Pangulong Duterte. Real time. I don't know. Teka. Kathy, Kathy, nandyan ka ba? Pakitext nga itong, baka may information ka about it. Text natin kung bakit. You have to witness this, mga kababayan. You have to witness. Dali lang. Alright. Yes. Okay. Binawian kami ng PAS sa pagsundo namin kay PRRD. Hinold ng SILG. Pinaluhold lahat ng stick on PAS or sticker. Alright? Okay, yes. Yes, I did. So ulitin ko lang, mga palangga. Ngayon lang a few minutes ago ay binawian ng PAS narinig nyo naman sinabi ko. Ganito kahayop ang bangag na administrasyon na ito. Sa mga kapapasok lang, napapalibutan, nagkukubli sila sa mga ambulansya. Grabe ang kawalang hiyaan ng mga buwaka ng Ginimes. Ayan, mga ambulansya sa likod. Alright? Ayan, mga palangga. Kaya you have to witness. Ulitin ko po, hindi dapat talaga tayo kasi available ito. Pero kailangan magmatsyag kayo dahil magaling magtanim ng kasinungalingan ang bangag na gobyernong ito. Tinaon nila na wala sila sa Pilipinas, nandito sa Amerika sila Satanas, at kinarma sila. Why? Ang Diyos, halos naman tayo dito naniniwala sa Diyos, di ba? Whether you are Muslim, Katoliko, born again, naniniwala kayo na may supreme being. May nategi na kasama sa entourage nila. Okay, nag-aantay pa tayo ng coroner's report dahil allegedly pinasuyop ng pulburon. At I don't know kung tama yung report na pinost natin dyan. First time daw. Okay? First time daw nitong magpulburon. Kaya hindi kinaya ng katawan na tegi. So but we have to wait for the coroner's report kasi naniniwala ako na makukuha natin yon at available yon sa public. Baka makukuha tayo ng kopya. We have to pay. Nag-inquire na ako, I have to pay $83. Okay, 83 or 89 ba yon? So, the moment na magkaroon, mamaya, alas 6 na pala ng hapon. Diyos ko po, hindi ko na nabalikan ng tag. But anyway, kahit ano man ang pwede kong gawin dito, after natin mag-usap, hihingi ako ng, purchase tayo ng coroner's report na $89. Gagastusan ko yan. Para maipakita ko lang sa inyo ang totoo. May nategi. Ayaw nila sabihin sa inyo. Kasama ni Satanas, kasama ni Jingay, kasama ni Kilay, kasama ng mga artista, may kasama sila mga pusher.
Dalawang bakling, ang dalawang pusher na kakilala nila na lagi nasa likod ni Satanas. Kaya ang question ko kanina, saan sila kumuha ng pulburon? Kung ito ay ma-rule out ng medical examiner, ng coroners dito sa California, sa Los Angeles, particularly sa Beverly Hills, kasi doon namatay, sa isang sikat na hotel. Sa Beverly, 2 words. Diba? Beverly, 2 words. Ilang syllables? Beverly, 3. Tapos yung yung hotel, 2 syllables. Wala, alam nyo na kung ano. Prestigious hotel. Nakita na natin, nakita ko actually, ay hindi, makita yung pangalan, di ba? We have to verify first. We have to wait for the final. Kung ano may toxicology ba report. For sure, meron yan. Ano ba ang natira o ano ng cause of death. Kasi, usually, ang ginagawa ng mga yan, kunyari, sa Pilipinas lang pala yun. Sa Pilipinas, kahit nag-overdose, pwede mong sabihin na atake sa puso o hindi na nagising. Kasi lahat nababayaran. Pero dito, hindi isa sa alang-alang ng mga coroners o ng mga doktor o ng mga medical practitioners ang kanilang lisensya para magsinungaling unless nabilin sila siguro ng multi-billion dollars kapalit ng kanilang pagsisinungaling, pero hindi ka makakalusot sa Amerika palangga. Mga cold cases dito 30 years ago after nasusolve ang problem because of forensic investigation. The same thing, the forensic authentication ng video ni Bangag na sumisinghot ng pulburon. So you have to what? Kumilos na kayo. Ipakita nyo yung suporta. Baka eto na yun. Ang dami ng mga nangyari. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay? 'Di ba? Kayo nasusunod. Yung mga kidnapan. O ito. Yung mga ginagawa dyan ngayon sa DOJ na allegedly si Boyeng Rimulya ay tumanggap ng 150 million allegedly kay Atong Ang. Para laban bawi yung bail ng mga polis na sangkot sa paggurgur sa mga missing sabongeros. Yan. Sagutin mo, Rimulya. Dahil, mga kababayan, kung ito ay maimbestigahan si Rimulya, allegedly, actually, may naantay lang akong video dyan. Hindi ko pa ma-full blast yung vlog about yan. I'm just waiting. Dun po sa pamilya ng mga missing sabongeros. Ayan ang email ko sa baba, Maharlika Network at Proton Mail. Doon sa magsisend sa akin ng video, isend mo na palangga para maipakita na natin. Kasi according to my source, merong actual video kung paano ginurgur ang missing sabongeros. I'm just waiting for that video. Kaya nga sabi ko doon, sa binabae nating lahat ng mga mga binabae tsaka nilalaki. Sabi ko sa kanya, palangga, you provide that video. I will study the case. Pero ito lang ang masasabi ko na information na solid, na allegedly di umano, kaya yung bail ng mga polis na nakagurgur sa mga missing sabongeros ay ginagatasan ni Rimulya si Atong Ang na 150 million pesos total. Kung matino, sino mag-iimbestiga kay Rimulya? DOJ yan. Can you do something? Mga abogado dyan, tignan mo. Sino mag-iimbestiga sa kanya? Sino magpapatawag sa kanya sa Kongreso? Mga demonyo yung mga nandyan. Sino magpapatawag sa Senado? Si Kilay, kasama ni Lisa at saka ni Bangag. Ang Senate President nyo. Si Tambalos, Speaker of the House, magkakasabwat sila. Sinong pupuntahan nyo? Si Maharlika. Na kayang itaya ang buhay. Lahat ng ebidensya nyo, ibigay nyo na. Kasi itodo ko, total, gugurgurin lang din naman nila ako. May assassin sa nila, itodo na natin. Ilabas na natin lahat ng ebidensya ninyo. Total, na-target nila ako. Gusto nila akong, ibigay nyo na yan. Kayong mga pamilya na umiiyak, na binabayaran ng pakunti-kunti para manahimik, ibigay nyo na kung anong meron kayo. Doon sa palangga ko, kasi nagdadalawang isip pa
Doon sa actual na paggurgor sa mga sabongeros, ibigay mo na sa akin yan. Hindi kita, may nakita ba kayo? Kahit pigaan nila ako, hindi nila. Anyway, hindi ko naman, well, hanggang doon lang muna. Okay? So anyway, hindi kayo mapapahamak. May pinahamak ba ako puting ass dito? Ginawa ko na sangkalan yung sarili ko. Kung magurgur ako dahil sa pag-expose ng mga ito, be it. At least nakapag-travel na ako, hindi naman around the world pa. Nag-enjoy na ako, nagkape-kape na ako, okay na sa akin yun. Total. Yun nga allegedly na overdose sa drugs, mas bata sa akin yun eh. Ganun-ganun na lang namatay. At least ako, nakilala niya ako, paano ka talas ng bunganga ko at ma-expose ang mga hinayupak na ito. Anyway, I'm insured. Sabi ng mga, chikiting ko, ba? Tumigil ka na. Sabi ganun sa akin. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa niya? Baka mategi ka. You're okay. You're covered, okay? If I'm gonna die tomorrow, then you'll be happy. Sabi ko sa mga palangga ko, hindi ako takot mategi palangga. Pero hindi ko hayaan na magpapategi ka na lang ng ganun-ganun na lang. Kung kaya kong gamitin ang kamao ko para sa ilakpak sa kipay ni Lisa Tanas na susunod-sunod sa akin, gagawin ko. Lumaki akong palaban. Sa kanto, sa jeep, sa taxi, suntukan kong suntukan. Basta nasa tamang, nasa katotohanan ka. Ngayon pa ba ako aatras? Tangina. Ngayon pa ba, after these assassins, ngayon pa ako matakot? Julul! Hindi ako natatakot kahit ano mga optics nyo, kasama nyo mga lawyer ninyo, mga buwaka ng ina ninyo. Mananagot kayo sa bayan. And now, yung ginagawa nyo kay Pangulong Duterte, ginagawa nyo sa Pilipino, ginagawa nyo sa mga kinikidnap nyo, ginagawa nyo sa mga natiteging sabongero, ginagawa nyo sa mga kapulisan kay Colonel Grijaldo, na hanggang ngayon nakakulong. Nasaan kayo mga kabaro niya? Dahil ayaw lang sumunod ni Grijaldo sa mga kasinungalingan ng mga buwaka ng inang HOR. Anong ginawa sa kanya? Kinulong. Tinanggalan ng sweldo. May pamilya yan, may anak yan. Kumakain yan, nag-aaral yung mga anak. Ganyan kahayop ang gobyerno ni Bangag. Pulis na nagsilbi sa bayan. Hindi lahat ng pulis masasama. Mas marami ang mga mabubuti. Manindigan kayo kay Colonel Grijaldo. Di ba kayo nanonood ng TV kung paano siya harasin? Pasko, bagong taon. I don't know kung kailan ang birthday niya. Wala siya sa pamilya niya dahil lamang nanindigan siya at hindi siya pumayag kay buwaka ng inang Fernandez na pinakabobo sa balat ng lupa. Sa kay Abante na akala mo manggagahasa, dalabas-labas ng dila para lang sabihin na si Duterte ay may ganitong reward system eklabush. Nasaan na si Garma? Si Garma, ano ang sabi dito? Nahuli sa Amerika dahil paso ang passport o expired. Julul! Tanga ka ba yung nanonood sa akin? May utak ka ba? Hindi ka makakapasok ng Amerika kung expired ang visa mo. Nasaan si Garma? Baka binigyan ni Lisa Tanas ng fabricated whatever. My God, mga kababayan. NAIA Terminal 3, you have to support kay PRRD. Ulitin ko na minsan sa buhay niya, itinaya niya para sa inyo. Minsan sa buhay niya, minura ang presidente ng Amerika dahil ayaw niyang magpasakal. Minsan sa buhay niya, mga palangga, nilabanan ang mga oligarkiya para ibalik ang pera ninyo. Mylong, Lusyutan, Dunkin Donuts. Ano pa ba? Ano pa yung baka nakalimutan ko pa, magsulat kayo dyan, mga palangga. Ano pa ang mga ginawa ni Duterte? Oh. 'Di ba? Sino ang presidente na ibinalik, okay, ang Balingiga Bells, 'di ba? Na kinuha ng Amerika during that time ng 1900s. Only Duterte. Imagine mo, yung mga nakaraang mga presidente walang pakialam sa history natin. Si Duterte, tignan mo, isang singhal-singhal lang sa mga julul.
Ginagawa ba ni Bangag yan? Ano ginagawa ni Bangag? Parang aso kay Biden. Oh, sir, yes, sir. Alpot, alpot. Iyo di punggol. Presidente ba yan? Hindi ka dapat same level kayo. You don't address sir or ma'am. Presidente ka rin eh. Dapat, yes, Mr. President. Hindi, oh yes, sir. Asong ulol ako. Putang ina. 10-year valid na passport ng Duterte, sabi ni Jojo. Manila Water expose niya. Yes. Ginagaya nga ni Trump yung style ni Tatay Diggs. Oh, ano pa mga ginagawa? Ang dami. You have to speak up mga kababayan. 911 emergency, exactly. Closure ng ABS-CBN dahil maraming illegal na ginagawa. Oh, alam nyo na yan, hindi na natin babalikan ng detalyado yan. Ma'am, sabi ni Ian Bernard, di lang malakas, totoo yung sinasabi ni Percy Lapid kaya pinatumba agad. Yes! Kung meron man isang bayani dito sa inyo na namatay, ayan si Percy Lapid, kahit iba ang political leaning niya. Tinitira niya mga Duterte, tinitira niya mga Marcos. Pero dahil Marcos na, pinagurgor ba siya ni Duterte? Yang si Percy Lapid, the late Percy Lapid. Ulitin ko sa mga kapapasok lang. Sino nagpagurgor niyan? Napag-alaman ko na gobyernong Bangag. Why? Yan ang unang nag-expose sa smuggling at mga kahayupan ni Marcos. Sumunod lang ako. Siya ang nauna. At alam nyo ba, 16 or 17 families ni Percy Lapid ay nandito sa Amerika. Why? Nag-asylum visa dahil natatakot siya sa gobyerno ni Bangag. Kung si Duterte ang may kasalanan niyan, anong power ni Duterte manggipit? Siya nga mismo ginigipit. Bakit nabigyan ng asylum visa yung kamag-anak ni Percy dito? 16 or 17 na bilang ng kaniyang pamilya, kapatid, sawa, anak. See? Bakit matatakot ang pamilya niyan kung sila ay protektado ni Bangag ng Marcos administration? Kung ang bintang nila, kasi yan ang nililink nila kay Duterte. Anong kapangyarihan ni Duterte now? Bakit sila tumakas sa Pilipinas? Mag-isip nga kayo. Putang ina, nakakapagod na rin minsan eh. Tingnan natin. Baka mayroong bagong update. Ano pa? Boracay Rehab. O, kita mo ngayon, nilulumot na ang Boracay. E.M. Lopez. Nakita niyo ba? Okay, 4 minutes. Parating na ang Pangulong Duterte. Ayan, sila MJ Reyes nandoon. SMNI. Ano daw? SMNI, papunta na rin. Sila Cathy, papunta na rin. At ang ibang mga vloggers. My God. Yes. Tignan na natin palangga. Baka may sinan sa atin. Parating na raw ang Pangulong Duterte. Ulitin ko po. Hindi available po. Kung ano man yung finabricate nila kay Pangulong Duterte, available po. Mga kababayan. Pero kung nandyan lang ako sa Pilipinas, kung hindi lang ako nila gugurguri, hindi lang ako pinabricate, kahit nandito ako sa Amerika, hindi lang sila nag-fabricate ng story. Ako nauna dyan. Kaso alam nyo naman, di ba? Dapat maging smart ka sa laban. Ako nauna, ako ang tutungtong dyan at hawak ng megaphone. Ginawa ko yan eh. Nakita nyo na yan, hindi ko napatunayan yung sarili ko. Pero dahil pinabricate ako ng mga crime, maybe more than that, pagtungtong ko pa lang, sa airport, uso tanimbala. Baka ilagay na sa akin lahat ng pulboronic, lahat ng klaseng pulboronic. Yung bagahi ko, pagbagsak pa lang dun sa pagbaba pa lang ng aeroplano, sisiksikan na nila ng pulboron. Ganun sila kagalit na galit sa akin. At gusto akong gurgurin. Bakit? Ako pasimuno ng lahat ng ito eh. Di ba? Sino ba pasimuno ng mga expose na to? Ako ang unang nagtaya ng buhay eh. Kayo? I'm grateful. Nandyan kayo. Nagtataya rin kayo ng buhay. Akala ninyo? It just so happened na ang bunganga ko dito. Pero yung mga nagko-comment,
Papunta na ako, idol, sabi ni Danilo Villador Vlog. Yes, punta ka Palangga, capture nyo, mag-ingat lang kayo, ha? Dapat mabilis ang inyong mga kamay, ang inyong mga mata. Just be peaceful. Pupunta tayo dyan, hindi tayo manggulo, kundi suportahan natin ang Pangulong Duterte para i-capture yung kanyang pagdating. Kasi pinaabot ko na sa ating mga kausap dito, na sinasabi ko, nagsabi ako sa mga taong bayan, sa supporters na magpakita ng suporta. Yan ang gagawin natin. Yan lang ang pwede kong maiganti kay Pangulong Duterte. Sa kabila po ng pagbibintang nila sa atin na ako ay, dati pinagbintangan tayo, bayaran ni Marcos. Tapos ngayon, bayaran ni Duterte. Ni 5. Wala akong napala sa mga Duterte. Pero anong napala ako sa kanya? Doon sa mga kakilala ko, mga kaklase ko, during that time, tinatanong, kumusta kayo dyan? Ganun talaga, totoo ba yung Duterte? Ganun. Siyempre, bangag, ako na sa, totoo ba yung Duterte dyan eh? Talaga bang wala na mga pulboronic dyan? Ganun. Ay, sabi nun sa akin, Palangga, takot na yung mga tao dito, nagbagong buhay na. Yun lang! Ngayon, ang mga OFW, kakaba-kaba. Imagine mo, 9 years old, 10 years old, 11, 12, nag-a-addictus na. Nakikita nyo naman siguro sa TikTok, Facebook, yung mga tao, mga kababaihan pa, sumisinghot. Yan ay reflection ng pagiging weak na presidenteng bangag. Bakit? Walang takot ang nasa BI, Bureau of Immigration, sa airport, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, gumawa ng kawatan, gumawa ng katarantaduhan, kasi magkakasabwat. At kumukolekta pa yung bangag na yan, ang pamilya niya, sa mga extortion, kung ano pa man lahat yan. Tangay na. Touchdown na si President, sabi ni W. Touchdown na, kasi 4 minutes kanina, di ba? Abangan nyo mga Palangga, mag-aantabay lang tayo. Mag-people tower tayo, sabi ni Justin. Yan ang pinaka dapat nyong gawin peacefully. Sobra na. Mga nasa Maynila, pumunta na kayo sa airport, sabi ni Mariam. Okay. Sa 3 years na naupo ang Marcos, may nagawa po sila. Yung magagandang ginawa ni Duterte, sinisira nila. Tapos yung mga tahimik na lugar, ginugulo nila. Tapos yung mga pulburon lord, pinapalabas, yun po nagawa. Exactly. Thank you, Carlim. Yeah. Nakita nyo sa Kongreso, Senado, yung mga nag-witness, mga bilanggo, mga convicted. Ang Davao, ginugulo nila. Gumagawa sila ng mga tanim krimen din para guluhin, para sirain ang imahe. Hindi nila sinisira ang imahe ng Duterte. Ang sinisira nila yung mga biktima, yung mga kababayan natin sa Davao o kung saan man. Yun ang sinisira nila, hindi si Duterte. Matanda na si Pangulong Duterte, willing, ano sabi ni Pangulong Duterte? I have to share. Okay? Ito yung konteksto. May mga nagsasabi sa kanya na huwag na kanyang pang-uwi kasi haharasin, ganun-ganun. Sabi nga Pangulong Duterte, matanda na ako. Bisaya. Matanda na ako. Doon, yun nga, pinanganak sa Pilipinas. Nakipaglaban sa Pilipinas. Doon ako mamamatay sa Pilipinas. Nga naman. Ano man gawin ko dito sa Hong Kong? Ano nga naman nagagawin niya sa Hong Kong? So, pinili niyang harapin ang mga panggigipit. So, yung pwede lang natin magawa Palangga, yung pwede nating maitulong na pagbigay ng papugay kay Pangulong Duterte, yung support natin. Ulitin ko po hindi siya makukulong kung gusto niya. Pero kung choice ng Pangulo, alam mo naman si Pangulo matigas din ang ulo niyan. Sige, magpakulong na lang ako ba? Ano sabi niya? Matagal na nga ako hinahabol ng mga yan. Ganun yung personality niya. Yun ang personality ng Pangulo natin. Pag may nangyari kay PPRD, people power na talaga tayo, you have to show your support, mga kabayan. Tignan lang natin dito kung may bagong report. Okay. 6:20 na pala. Okay. Wait. Okay. Nakababa na raw. Tignan natin. So, abangan natin. Meron ba dito na nanonood? Mga vloggers, are you here? Yung mga vloggers doon, yung anti-bangag vloggers. Yes, ingat lang din kasi diversion.
Ito at si Inday talaga ang punterya nila. Well, pareho silang punterya. Lucky, thank you so much. Lord God, Jesus, sabi ni Jesus sa Mercado, please protect Tatay Digong. Dami na raw pulis na iya, sabi ni Royal Joy. Worried baka magbarilan sa airport, sabi ni Dalia Munro. You know what? Minsan, sa buhay ng tao, sa buhay natin, minsan kailangan may mangyari na hindi maganda para makamtan mo ang kalayaan o kastiwasayan ng buhay. 'Di ba? Minsan kailangan mangyari yan eh. Pero we're just praying na walang magtraidor, walang manggulo, definitely not on our side. Sabi ni DS Punker Channel, thank you. Liz Vergara, thank you so much. Mayfloor, thank you. Jeline, thank you. Das, sabi niya, kaming mga negosyante na pinapahirapan, leave of absence dito, LOA, doon din, anong LOA pa lang? Dito, doon din naman. Alam kong kailangan namin, kaya naawa na lang kami sa mga employees namin in case magsara kami. Mga business nagsasara. Thank you, Palangga. Yes, sabi ni Rachel Tan. Yes, may mga anti-bangag. You know, anti-bangag vloggers na nandoon. Ang daming pulis sa airport. Videohan mo, Maria Rian Zen, nandiyan ka na ba? Okay, may bagong message tayo, mga Palangga. May bagong message. Okay. Okay, hindi ko pwedeng i-share yung information. Sorry. All right. Yeah, leave of absence. Yeah, I know nga, leave of absence. Baka may ibig pa sabihin pa yung LOA Palangga. Yes, Jerwin Palma. Sakay coaster. O, tiyatin natin. Teka. Ano to? Yeah, I know that. Should I say this? Teka, tanong ko muna. Kung sasabihin ko to Palangga. Tanong muna natin. Okay, may mga balita, okay? Allegedly, nagsabuatan daw ang CPP-NPA at ito, dapat yung malaman. So, mayroong mga balita, allegedly, na nagsabuatan ang NPA, CPP-NPA at mga taga-PNP sa pamamagitan na si Torre daw ang sasalubong kay Duterte, kay Pangulong Duterte. At ang sabi dito, ito, may video na tayong bago. Ito na Palangga. Okay, sandali. May video na ngayon. Ito, mga polis nakikita. Puta ngayon na. Alright, here. Ito ngayon po, yan ang yan mga polis. Nakaantabay sila. Tingnan mo nga. Ayan yung mga polis nakaharang. Nasa arrival hall. Okay. Susunod sa atin ni Palangga. Arrival hall, nandoon siya, yung isa sa mga vloggers. Andiyan na ba sila Channel 167? Mamaya tumutok tayo kay Channel 167, kay Coco Locoy at iba pa sila. I don't know sila MJ kung magbablog o magbibideo sila Cathy. Pero sa nakikita natin mga kababayan, ayan, ulitin lang natin ha. Dali, share ko nga to dito. I-share natin to sa inyo para mas malinaw. Grabe. Ito. Well, ito, video. Shit, naghang na yung phone. Bakit ayaw matanggap? Shit. Okay. Okay. Eto, mga kababayan. Para mas malinaw.
Okay, send natin to sa inyo para makita ninyo. Bakit tumunog yan? Okay, wait a minute. Eto. Bakit nagtutugtog yung nabudol? Tangina, nabudol talaga tayo. Video file. Nabudol ang Pilipino. Nabudol. Ayan mga kababayan. Nakita nyo ba? Right. Okay, pakiplay nga yan. Nabudol ang Pilipino. Nabudol? Bakit ano yung nabudol niyan? So, anyway. Ayan, mas maliwanag. Pakiplay nga yan. Ayan. Nakita nyo? Ba't sila nag-aabang dyan? Ayan, ayan. Ayan, kuha yan ng ating palanggang vloggers, na isa sa mga vlogger. Ayan, kita nyo. Ayan mga kababayan, ang kaganapan ngayon. Mahayop talaga itong mga to. Tignan natin, abangan po natin ang mga mangyayari. Basta, for sure. Okay, here, may bagong ano. Okay. Mag-live kayo kaagad, mga palangga. Lahat kayo na nandiyan dyan, mag-live kayo.